Sa wala ng ating CCM, FBI, Central Communication Network Incorporated, pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan, CCM News Filipino News Channel TV 83. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ang katotohanan. Narito ang mga balita sa hapong ito. Mga balitang makatotohanan dito lamang sa himpilang CCM News Filipino News. Tuklasin ang makatotohanan, iwasan ang mga kamalian, tuparin ang mga pangako, sundin ang tamang batas, isumbong ang tama sa may kapangyarihan, pagtulungan ang mga bagay na kakaunlad ng ating bansa. Ang iyong lingkod, Tahar Salid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qaila fi kitabil karim. Kad ja'akum minallahi nuru kitabun mubin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. At isang mapayapang umaga sa Middle East. Ito po muli ang iyong lingkod, Kahar Salid, para sa programang Alamin ng Katotohanan. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras sa pagtatangal po ng inyong programang Alamin ng Katotohanan. Discover the Truth. Ayan po mga kaibigan. At siyempre makikita niyo po yung para nakaside tayo. Hindi nakasintro yung okay, so yun po mga kaibigan, maayong hapon kaninyong tanan sa mga Bisaya ug maayong hapon sa inyong tanan sa mga Ilonggo, konbawa sa Japan, anyuhang shiyo sa Korea, mapyasan daw sa mga Sudbanon, masanting nga idsilabi kayo amin, maimbag kamalam sa mga Ilocano, Diyos marina hapon sa mga taga Bicol. Ayan po mga kaibigan, Assalamualaikum muli sa ating mga kababayan, maging Muslim man o hindi Muslim. Binabati ho namin kayo ng isang magandang hapon ngayong araw po ng Martes, buwan na po ng Setyembre. Malapit na po ang malapit naman ang yung pagtatapos ng taong 2025, ano po mga kaibigan. So, next ay 2026 na po. Ayan. Malapit na naman ang kaguluhan po ng kapaligiran po natin. Kasi siyempre, pagka buwan po ng election, ayan po, medyo may kaguluhan po mga kapatid. No? Saan mang dako, maging sa Luzon, sa Visayas at Mindanao, hindi pa nga dumarating yung takdang oras o araw ng pagpili ng mga liderato ay marami na hong mga pinapaslang ng mga tao. No? Ayan mga kaibigan. So, alhamdulillah, tayo po ay papasalamat muna sa ating mga kaibigan. Ating pinapasalamatan po yung naiwan po ng pamilya po ni dating congressman na si Dato Shimin Eida Tumanong at ang kanyang may bahay na si Madam Singrid Tumanong.
Andiyan po sila Dato Tasmi, Dato Manong, by ni Dato Manong Saliman, ang asawa po ng Vice Governor ng Basilan na si James Saliman, and of course kay Doktora Julie Dato Manong Santos at ang kanyang asawa sa pamilya, and of course kay Annalie Dato Manong Liritana, asawa po ni Dato Kashmir Liritana at ang kanilang mga pamilya. Sa lahat po ng mga pamilya po ng Dato Manong Liritana Santos, mabuhay po kayo. Maraming salamat. Ngayon po ay siyempre may ilang araw, I think noong linggo ata, no? Ayan po mga kaibigan, pagpanurin po natin ang naganapan sa ating naganap na pagtulong po sa ating mga kapatid na kung saan ay yung lalaki at babae na yan po, yung tatay po ng babae na ika nga ay galing pa ng Pagadian, no? Pagadian City. Yung anak nila po ay nakarating sa Manila na hindi nila alam kung saan yung araw. Yan po yung nanay po ng lalaki na Iglesia. Ayan po. Yan po yung inyong lingkod. Hindi, alam ko lang na idea eh. Lako ka nga eh. Okay, nagkasundo na. Saan ba sila magpakasal? Sa mamahaling restaurant o sa simple lang? Depende po yan. Pero ako dito, Prophet Muhammad, peace be upon him, the last messenger of God, Allah. Mas maganda yung dun sa mumurahin na. Kasi sayang naman yung pera. Kung yung pera na kakit mo doon, itulong mo lang sa mahirap, ipagawa sa mga mosque, sa mga Arabic schools, kung magbigay mo sa mga mahirap, it's better. Hindi ka tulad ngayon, nagmawaldas yung pera natin, kawawa tayo mga Pilipino, hindi tayo gagaya sa kanila. Kaya mas maganda ang katulad ng Islam, kasi perfect talaga. Okay po, nagkasundo na. So diyan tayo sa 5-star hotel, kasi mayaman yung lalaki. Okay, yun po yung short po na actually mahaba po yung ating video, kaya lang in short lang po. Pinaliwanag po natin sa nanay po nanay po ng lalaki na yung anak po ni Dato Mansur ng galing pa ng Pagadian ay nakakapagtaka na umalis noong Sabado, basta sa araw ng Sabado, nakarating sa Manila at sinundo daw sa airport. Kaya medyo nagka-problema at balisang-balisa po yung nanay at tatay, mga kapatid ng isang babae po, no? Na parang kinidnap ang labas noon at ginawa ng paraan na parang pagsisinungaling na pinadala ng ticket na hindi alam ng mga magulang at pinasakay ng eroplano yung kapatid natin na babae at nakarating sa Manila at sinundo ng lalaki doon sa airport. At magdamag ata na hindi parang Bluetooth disconnected. hindi na ho marinig, no? Yung hindi na matrace yung contact number ng babae. Ang ginawa po ng tatay ay gumamit po ng PDEA para ho ma-search yung matrace po yung contact number, kaya ang nangyari na contact. So nandoon pala sa Antipolo, Rizal yung pinaglagyan po ng babae. So napakasakit mga kapatid, no? Instead na yung babae ay gagawing kasi iba kasi yung sistema ng itong yung lalaki po ay iglesia pala, no? Iglesia. So magkaiba po, no? Ang Islam at ang iglesia. Ayan. So yun ho mga kaibigan, na nagawa naman ng paraan na tayo po yung
binigyan ng authority na para ipaliwanag doon sa nanay ng lalaki yung mga pangyayari na para bang means parang nagdi-deny pa na walang alam. So nung sa katagalan po ay sumama naman at nagawa naman natin yung ating tungkulin na para ipaliwanag doon sa nanay ng lalaki yung intramarriage sa Islam, no? So, yun po naliwanagan naman sila dahil pinaliwanag natin sa kanila ang isang lalaki na pagka nagkaroon ng panahon na may nagustuhan na babae, yung lalaki, sa Islam pinag-uusapan natin, yung isang lalaki Muslim na pag may nagustuhan na babae, ay hindi po pwedeng hindi ipahintulot sa magulang ng bride, no, yung babae. Hindi po pwede yung baga mismo gagawa ng paraan yung lalaki na ganito ganyan na wala ho sa labas po sa batas ng pang-Islamiko. Kaya yun po yung nangyari. Kaya ho pinaalam natin sa kanila at sinabi natin sa kanila yung isa sa mga pamamaraan na pagka ang lalaki may nagustuhan na babae, sasabihan niyo po yung kanyang magulang at para mamanikan doon. Pagka sila po itinanggap ng magulang ng babae, ay pag-uusapan yung dowry o yung tinatawag na bridal money given by the husband to the wife of the time of marriage. Yun po yung isa sa mga pamamaraan ng lalaki na kapag gusto niya mag-asawa ng isang babae na Muslim. Ayun po. Pag walang dowry, wala hong magaganap na kasal. It is unlawful. Haram po yan. Kaya kinakailangan. Depende po yun. Yung dowry na yun ay depende po sa pag-usapan ng mga elders po na nandoon, mga kapatid. Yun. Pagka napag-usapan na po yung dowry, nagkasundo na po, so ibig sabihin ay pag-uusapan naman yung binyo, halimbawa, kung saan ikakasal, anong itsura ng kasal, sa special ba, o sa hotel ba, sa restaurant ba, o doon sa mamahalin, o doon sa mamurahin. So, sa akin lang, sabi ko, mas maganda yung doon lang sa tamang-tama na hindi naman gaano magastos yung binyo. So, kasi mahirap Marami po yung mga nangyari na pagka mayroong kinasal sa mga restaurant, pag nag-issue o nagbigay ng invitation, good for two, husband and wife, ang nangyayari dyan, yung babae, mag-invite pa yan ng isa at yung lalaki, yung husband, mag-invite din. So, naging 4 na sila. So, kaya ang nangyari, kadalasan po, nasi-short po yung magulang po ng babae doon sa bayarin sa restaurant dahil sumubra po yung kapasidad. Ibig sabihin na 100 person o nagiging 200 or sobra pa. So, kaya kung titingnan po natin ang sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang duri noong panahon na yon ay 2 dinar. Kung may 2 dinar, pwede na po mag-asawa yung mga followers ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag wala po silang dinar, ibig sabihin ay sila po ay magbabasa ng Quran. Ayun. I think si Ahmad Barsilon, parang ginagawa niya ito Minsan na pag walang duri yung lalaki, pinapabasa ng Quran. Ang problema, kung halimbawa, payakapin pa lang sa Islam yung lalaki, hindi niya marunong bumasa. Kaya nga, ang kadalasan po ay maglalatag ng duri na kung magkano yung pinag-usapan na duri doon sa ibibigay doon sa babae. At para sa kaalaman nating lahat, yung duri naman ay mapupunta roon sa babae. So, dalawa rin sila makinabang.
Not unless na kung may pwede naman ibigay ng babae doon sa kanyang magulang kung ang magulang ay meron silang bayarin na hindi kayang tustusan. So, pwedeng ibigay yon. Pero hindi po pwedeng angkinin ng magulang yung dowry po ng babae. Kasi para sa kanila rin yon. Ganun po yan mga kapatid. So, yun po pinaliwanag natin doon sa nanay po ng lalaki po mga kapatid. Now, magre-request sila ng imam na magbabasa po doon sa khutbah nikah mga kapatid. Yung speech for deliver at the time of including the marriage contract mga kapatid. Yun. So, kailangan din, kung kailangan nila na mag-apply sila ng marriage certificate of marriage contract, pwede naman yon. At meron naman tayong mga form na certificate para sa file po natin sa Sharia or sa City Hall mga kapatid. Para ho legal ang kanilang pag-asawa. And then, kinakailangan din na meron silang witness na 1 or 2 na doon sa lugar, halimbawa, na mayroong kapabilidad na sa pang-Islamiko na magiging witness para masaksiyan yung naganap na kasalan po. And then, kinakailangan po yung wali or guardian, no? Consent of the parents of the bride, mga kapatid. So, kailangan po yun. Hindi po pwedeng wala hong wali yung babae kapag sila po ay ikakasal po. And then, yung acceptance, no? Yung kabul, and then yung prayer na yung magdudua, maghingi sa Allah para doon sa mag-asawa ang prayer po ng imam, yung solemnizer ng mga kapatid. So, yun po. And then, the marriage wedlock according to the Islamic law, mga kapatid. And others is halal or unlawful, or lawful, haram, unlawful, forbidden, and punishable from the viewpoint of the religion. So, hindi po pwede yun. So, yun po pinaliwanag natin doon sa nanay po ng lalaki. So, willing naman yung nanay ng babae na kapag sila po ay ikakasal o tatanggapin po ng magulang ng babae, yung lalaki, ay magduduri pa rin yung babae, ay yung lalaki. Duduri niya po doon sa babae yung kanyang kung magkano yung duri. So, may may parang gusto na ng nanay ng babae. Sabi niya, kung yun ang batas ng Islam, ay sabi niya, sige, susunod ako. Pero, ano ba yung duri? Sabi ko, yung duri na yun ay aabot ng lalaki doon sa babae na kanyang asawahin. Para sila rin yung magpakinabang doon dalawa. So, yun po mga kapatid. So, yun. Sa lahat po ng mga nanonood sa ating programa, mabuhay po kayo dyan at nahirapan ako parang hindi ko makita po yung kasi yung cellphone ko po nasira. So, iba na itong cellphone, hindi ko masyado kabisado. Ayun po mga kapatid, no? Yun po yung pinaliwanag. So, sa bandang huli, ay nahirapan ako dahil sabi ko, kapag ang iglesia, sabi ko, meron akong experience doon sa baba. Doon sa Santa Cruz, no? Doon sa Barangay Santa Cruz na yun, kasi doon kami, doon namin inayos yung problema. Nandoon yung mga kapulisan natin, nandoon yung isang nagre-record doon kung ano po yung mga darating sa kanila na mga problema ay tutulungan po nila para po hindi mangyari po, hindi dapat mangyari. So, nandoon po yung mga kapulisan natin sa Antipolo, Rizal, doon po sa may Barangay Santa Cruz, no, mga kapatid. So, naayos naman. So, sabi ko, mahirap ito dahil sabi ko, na-encounter ko na yan noong una, doon sa baba. Ngayon, yung lalaki na iglesia rin, nabuntis yung babae ng Muslim. Yung babae ay Muslim din. Ito po yung napakasakit, mga kapatid. Sabi ko sa sarili ko, bakit kaya yung mga tao? Hindi na bali sana kung anuman ang relihiyon na ating dinadapuan, mga kapatid, na wag man sana
nating gawin na diskriminasyon, yung pag-asawa at yung pag-iwas doon sa problema kasi iniwas talaga. Ayaw nilang pumunta at hindi nila ako kinausap ngayon hanggang sa yung babae ay nanganak na. So, wala na talaga. Hindi na nagparamdam yung anak ng iglesia doon sa babaeng binuntis niya. Yun ang problema doon. Ang ginawa namin, noong wala na, hindi na nagpaparamdam, wala nang message yung lalaki doon sa babae na binuntis niya. So, naisipan ng magulang ng babae na mayroon isang pulis na namanhikan. Andun din ako eh. So, tinanggap naman nila at ako rin na nagkasal. So, hanggang sa sila ay nakasal at yung anak ng babae, inangkin na niya na kanyang anak. Tingnan niyo po yan. Yun po yung problema natin ngayon eh. No? Sabi ko sa mga kasama ko, naku, sabi ko, mahirap ito, sabi ko, kasi iba yung iglesia, meron silang panindigan eh. Kasi pagka tumiwalag po sila, ay hindi lang yung isa ang matatanggal doon sa grupo, kundi buong pamilya ay tatanggalin. Ganun po ang iglesia, mga kapatid. So, sa Islam, magkaiba po. Ang tinuturo po natin ay yung tama. Kaya meron tayong programang Discover the Truth, yung alamin ang katotohanan para malaman natin kung ano ba talaga ang ipinagkaloob, binigay ng Allah kay Propeta Muhammad na galing sa Quran na para yun po ang ating isabuhay. Yun po ang ating ipaparating sa lahat, hindi lang sa Pilipinas, kundi buong sanlibutan na para malaman natin lahat na ganito pala ang Islam. Ang Islam ay kapayapaan. Wala hong Muslim na totoong Muslim na gumagawa ng masama at gumagawa ng kaguluhan. Kaya marami po kami nung araw na yon. Sabi ko sa mga binatilyo, huwag lang tayong gagawa ng hindi maganda. Kasi kung gagawa kayo ng ay uuwi ako, sabi ko. Kasi ako po, ang ano ko sa sarili ko, ay parang doktor. Yung mga may katungkulan sa Islam, ay parang doktor yan eh. Pagka mayroong darating na pasyente sa hospital, anong gagawin ng doktor? Siyempre, i-check yung pasyente kung ano po yung karamdaman, ano po yung sakit, at para malaman nila kung ano po yung gamot na dapat i-apply doon sa pasyente. So, ganun po mga kapatid. So, yun po, pinaliwanag ko muna doon sa nanay ng lalaki ang ginawa ng kanyang anak na kamalian na supposed to be ay hindi parang kidnap yun eh, ang labas nun eh. Kasi antakin nyo po, galing ng Mindanao pa yun, ng Pagadian City. Bakit napunta dito sa Metro Manila na hindi alam ng magulang ng babae? Siyempre, ikaw naman, sabi ko, ma'am, madam, kung ikaw mayroon kang anak na babae at itatakas o kaya ikukunin ng isang lalaki, ano kaya mapipil mo? Sabi niya, tama naman. So, ganoon po. Sabi ko, kasi sa Propeta Muhammad, mayroong hadis yan, tradisyon yan eh. Pag kinurot mo yung balat mo, pag anong naramdaman mo dyan, pag masakit, masakit din sa kapwa. Ganun din tayo mga kapatid. Kaya kami po mga Muslim ay napakaingat po namin. Wala ho kaming diskriminasyon kahit sino ka pa man, kahit ano ka pa man, alien ka pa man, basta makinig ka lang sa Quran at hadith ng Propeta Muhammad ay pinagpala ka pa rin mga kapatid. Ganun po kami ini-explain namin muna yung intramarriage dito sa Islam. Paano magkaroon, paano makapag-asawa yung isang lalaki na Muslim doon sa isang babaeng Muslim. Na hindi natin kailangan na parang kasi alam natin po, 'di ba si Presidente former President Rodrigo Roa Duterte, galit na galit po 'yan sa mga mangangaral. Na yung mga mangangaral natin na ayaw nila mag-asawa, pero ginagawa nila yung karahasan. Ibig sabihin, inahalay po nila yung babae pagkatapos pag nagbuntis,
pagka nag-anak, unang anak, ay papatayin yung babae, pati yung bata. So, hindi po yun. That is against in Islam, mga kapatid. Minsan nabanggit ni Father Kibulo yun sa kanyang, doon sa kanyang maganda yung kanyang yung pahayag Di ba? Sabi ko sana maging Muslim na si Father Kibulo para matulungan yung mga scholar natin sa pagpapahayag ng itong tama para maintindihan natin lahat. Para wala nang maging karahasan. Katulad ngayon sa situation natin sa ating bansang Pilipinas. Tingnan niyo po, napakaraming mga tao ngayon na naghihirap sa bansa natin dahil sa kabuhayan, dahil sa bigas, mahal ang bigas, mahal ang lahat na bibili natin, pati gulay ngayon. Dati yung halagang 5 piso na gulay, marami. Ngayon, bibili ka 10, ilang piraso na lang ng kangkong, yung 10 piso. Napakahirap ngayon. O, di ba? So, asana kaya yung mga pangako natin na meron tayong mga murang bigas, meron tayong mga murang mga grocery, meron tayong mga murang mga bibili na para sa kabuhayan natin mga mahirap. Kasi majority po, ang pinakamarami sa bansa natin ay mahirap po, mga kapatid. Kukunti lang po yung mga mayaman. Ngayon, yung mga mayaman natin na lalo na po na nasa mga politiko, di ba? Ang tanong, di ba kayo naawa na nakikita nyo po sa mga social media ngayon na wala nang tinatago, na makikita po natin dyan na yung mga tao ngayon ay talagang naghihirap na po. Halos nagsusumamo na po, nagmamakaawan na po sa mga leader po natin na tigilan na po yung corrupt, yung pagkamkam ng mga kayamanan, mga pera na hindi sa atin. Kasi siyempre sa akin lang, sabi ko, bakit kung ako po ay isang opisyal po ng gobyerno, may sahod naman ako. Ba't pa ako mag-i-interest na nakawin po yung pera ng iba? Hindi na po kailangan yun kasi malaking kasalanan po yun, mga kapatid. Ang pinakamaganda ho, pag tayo po ay nanungkulan sa ating bayan, mas maganda po yung matapos po ang iyong termino sa loob ng 3 taon, sa loob ng 6 na taon, sa loob ng 9 na taon, ay lilisan ka doon sa upuan mo, doon sa opisina mo, na araw-araw ay nandoon ka, na lahat nakikita mo yung mga kasama mo, na minsan, kasi pag ang leader ka, meron kang talino na pag nakita mo yung mga tao mo, alam mo nang basahin po kung ano yung mga problema ng bawat isa. Ang problema natin ay siyempre yung kabuhayan. Yung kabuhayan. Walang sinuman sa atin. Kung kayo na mga mahilig sa kurap, ay ang problema nyo po ay paano kayo magkaroon ng maraming kayamanan, milyones, bilyones na kayamanan, ay what more yung mga taong mahirap. Ganun din po sila. Pero hindi po nila kayang gawin yun. Dahil bakit? Dahil mahirap sila. Wala silang kapabilidad na para gawin na magnakaw ng kaban ng taong bayan. So yun po pang pagtulungan natin mga kapatid. Kaya ho, kung gusto nyo po, panuorin po lagi nyo ang ating programa dito sa ating programa sa CCN News Filipino Views, lalo na po sa ating programa na alamin ang katotohanan, Discover the Truth, para malaman natin. O mga kaibigan, magbabalik po ang programang alamin ang katotohanan pagkalipas po ng ilang sandali. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ang katotohanan. Narito ang mga balita sa hapong ito. Mga balitang makatotohanan dito lamang sa himpilang CCN News Filipino Views. Tuklasin ang makatotohanan, iwasan ang mga kamalian, tuparin ang mga pangako, sundin ang tamang batas, isumbong ang tama sa may kapangyarihan, pagtulungan ang mga bagay na kakaulad ng ating bansa. Ang iyong lingkod, Tahar Salid.
Okay, maraming salamat sa pagpatuloy na ating programang Alamin ang Katotohanan. Dito pa rin tayo nakaupo. Ayan po mga kaibigan. Siyempre, nakakatuwa no, mga kapatid na tayo po ay talagang maliit naman nating kaalaman. No? Sabi ng Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma'utitu min ilmi illa kalila. Maliit lang po ang pinagkaloob ng Allah sa bawat isa sa atin na kaalaman. Kalila. Subalit, kung yun ay gagamitin po natin, lalo po ngayon na tayo po ay nagdadaawa sa kung sa Maguindanao pa, sa kawang-kawangan, no? sa kalangitan, no? Yan, di ba? Sa ibabaw. So, yan po yung napakaganda po mga kapatid. Ayan o, pinalapalakan tayo tuloy. Ayan o, kaibigan. Alala ko po si dating yumaong si Dato Simeon Dato Manong. Naging ano yan naging sekretary po yan ng DPWH nung panahon ni former President Madam Gloria Macapagal Arroyo po, no? So wala ho tayong narinig na issue sa kanya na ganito ganyan, ni katulad ngayon na napakalaking problema ho ng bansa natin dahil itong sa flood control, mga kapatid. So hindi natin, marami po dito sa ating Quezon City. Halos ata yung 6 na mga congressman natin dito ay meron silang issue. Pero wala naman tayo doon, hindi tayo kasama doon. Pero nakikita lang natin sa mga social media na meron problema ang bawat. So walang problema doon. Ang isang tao po, lalo na pag leader ka po, leader ka ng syudad, ng barangay, ng distrito, o buong Pilipinas, o Luzon, Visayas at Mindanao, ay harapin mo po yung problema. Kung hindi ka naman guilty, wala namang mangyari sa'yo. Ang maliban na pag guilty ka, yun ang problema doon. So, katulad po ng mga ibang senador natin na parang, kung totoo man po yung mga napapanood natin sa mga social media, naku, parang laglagan na mga nangyari ngayon, di ba? So, sayang naman. Sayang yung tiwala ng taong bayan. Alam niyo po mga kapatid, na kayo po ay pinagkatiwala ng taong bayan. Kayo po ay sinulat doon sa election na pinili kayo ng taong bayan na kayo po yung karapat-dapat. So ang problema, hindi niyo po pinaramdam sa mga taong tumulong sa inyo, hindi niyo po pinakita sa mga taong tumulong sa inyo na kayo po ay talagang mapagkatiwalaan. At the end of the day, so ibig sabihin, mas ginusto pa niyo yun na kayo po ay mababaser, kayo po ay tatamaan ng mga maraming komento. So, yun ang hindi maganda sa isang leader na ginagawa mo ang isang bagay na hindi naman gusto ng maraming tao, mga kapatid. So, ganun po. Ibalik natin doon sa problema noong kapatid natin na nakaluwas ng Manila na galing pa Mindanao na hindi oras, na hindi niya po gusto na makarating dito sa Metro Manila nang wala sa oras. Naiwan niya po yung pamilya niya doon nang dahil lang sa kanyang anak na hindi niya alam kung anong nangyari. Yung pala ay kinuha ng isang lalaki na yung lalaki ay iglesia, mga kapatid, no? So nahirapan po kami. Kaya ang nangyari ay hindi na po natuloy yung pagsettle ng pagkasal sa kanila. Doon sa nanay ng lalaki po ay gusto niya, willing po siya na magsahada yung anak niya kung yun lang ang dahilan na para matanggap ng magulang ng babae yung kanyang anak. So, willing naman. Ang problema, yung tatay ay nasa Europe. So, nag-usap, sabi ko, mahirap ito, sabi ko, kasi alam ko, iglesia, talagang hindi po nila kayang tumiwalag sa kanilang grupo. So, yun ang nangyari. Ang nangyari ay mas ginusto pa ng tatay ng lalaki na sila po ay magbibigay ng penalty. So, yun ang nangyari. Nagbigay sila ng penalty
yun ang ginusto nila para wala nang problema. So, wala namang problema. Okay naman yun. So, kasi nagbigay ako ng dalawang option, no? So, tinanggap naman ng nanay kasi wala siyang kasama yung mag-isa lang, yung nanay lang ng lalaki at yung lalaki naman hindi niya pinasama na kung andun sana, i-interviewin ko rin. Pero wala, nanay lang. Mahirap na mag-interview na hindi naman nanay lang. Iba, magkaiba kasi yung nanay. Yung nanay, iba yung kanyang istorya. So, parang hindi magkatugma doon sa nangyari doon sa babae. Dapat sabi ko, yung lalaki ang dapat natin matanong, ma-interview para masabi niya po yung katotohanan. Sabi ko, ayaw ko ng taong hindi nagsisinungaling. Yun ang pinakaayaw ko, sabi ko. Sabi ko, yung totoo ang sabihin mo para wala ng problema. So, sa bandang huli, ay nagkasundo naman, ay yun ang nangyari na ang order o ang utos ng tatay ng lalaki na nasa Europe ay magpipinalty na lang. So, nagpinalty naman sila. Pero hindi nila nabuo nung araw na yun. Pero siguro, by this October ay, kung hindi second week of October, sa third week of October, kasi yung babae ay papaalisin ng kanyang asawa, papuntahin doon sa Europe. So sabi ko, Madam, huwag ka munang aalis sa Pilipinas hanggat hindi po masolbar yung remaining ng inyong penalty. Sabi niya, opo, sabi niya, Imam. So, yun naman. So, salamat naman at tayo naman ay pinakinggan at salamat sa mga kapulisan natin dyan sa Barangay Santa Cruz, Antipolo Rizal, at doon kay Madam, no, yung taga-record po ng lahat po ng mga problema na dumarating sa kanila. So, yun po mga kapatid. So, naghanda na ako yun, sinulat ko na po dito yung the introduction of the necessary for anyone who wishes to embrace Islam. After this confession, he or she, lalaki man o babae, should take a bath. Maliligo pa yan, paliliguan pa yan, the ghusl. And then, after a 2 rakaat prayer and act upon the principles of Islam as narrated by Ibn Umar. So, narrated by Ibn Umar, radhiyallahu anhu, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, Islam is based on the following 5 principles. Una po, yung shahada, the testimony, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, wa anna Muhammad Rasulullah, and then none has the right to be worshipped except one Almighty God, Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po, una, no. And then, yung pangalawa ay to perform the ikamat wa salah, the prayer po. Yun po yung isa sa mga katungkulan po ng isang tao, na lalaki o na babae, na mag-embrace sa Islam at kinakailangan po, obligado po siya na mag 5 times prayer po mga kapatid, no? And then to pay zakat, yung charity. Hindi yung charity, baka sabihin niyo na yung charity yung luto or sweepstake, hindi po, iba yan, games yan. Ang charity po na sinasabi ay galing po sa kinita ng mga mayayaman na ipagkakaloob doon sa nabanggit sa banal na Quran, sa Surat At-Taubah, na 8 ata nabanggit yan na pwedeng bigyan yung mga may hirap, yung mga nangailangan, yung mga binigyan ng authority na para likumin din po yung mga nagbibigay po ng zakat, at yung mga mayroong pagkakautang na hindi po nila kayang tustusan ng kanilang pagkautang, at yung mga bagong yakap sa Islam, at yung mga naglalakbay sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, at yung mga estranghero, yung mga galing sa ibang lugar na dumating sa lugar ninyo, na sila po ay kinapos at hindi na po sila makarating sa kanilang pinanggalingan. So pwede po yun ibigay sa kanila yung charity, yung kawanggawa, zakat mga kapatid. Yan. So to observe the Saum, ibig sabihin,
pagdating ng month of Ramadan, kinakailangan po mag-ayuno po yung isang Muslim na 30 days or 29 days, kung alin po doon ang napagkasunduan ng mga ng Darul Ifta, na doon nakita po yung buwan sa unang duklay ng buwan na bago mag-umpisa ang unang araw ng Ramadan. Kinakailangan po yan na mag-ayuno po ang isang Muslim. And then, to perform the Hajj pilgrimage to Mecca o Makkah, Saudi Arabia po. Yun po yung isang katungkulan po ng isang Muslim na kinakailangan po na meron siyang 5 haligi ng Islam, mga kapatid. And then, and must believe in the 6 articles of faith, and to believe in Allah subhanahu wa ta'ala, and then to believe His angels, and to believe His revealed books, no, the Quran, and His messenger, sa mga sugo, and the day of resurrection, sa araw ng paghuhukom, and then doon sa Al-Qadar, yung divine performance, preordainment, and whatever Allah has ordained must come to pass. Ibig sabihin, kahit anong darating sa iyo, kasi yung destiny, wala tayong kagustuhan ni po. Kung ano po ipagkakalob ng Allah sa atin, ay yun na po yun. Maliit man, malaki, matamis, mapait, meron man o wala, tatanggapin natin dahil yun po yung kadar ng Allah, destiny, mga kapatid. So yun po pinaliwanag natin doon sa nanay po ng lalaki. So, medyo naintindihan naman. Pero ang problema, instead na papayag na po siya at papaasawa na po ng nanay ng lalaki yung anak ng galing sa Pagadian, si Datu Mansur, ay ang problema, yung asawa niya po sa Europe umayaw kasi alam ko po pag iglesia po mahirap po ikukumbinsihin, mga kapatid. Kasi meron silang meron silang batas na pag ang iglesia ay sasapi sa ibang grupo, hindi lang yung isa na tumiwalag, kundi halimbawa ibang pamilya po ay tatanggalin doon sa grupo, mga kapatid. Ganun po ang kanilang sistema, mga kapatid, yung mga iglesia. Pero sa mga Catholic, born again, Seven Adventist, ano ba dyan? Na wala. Pero para po sa ating kaalaman, mga kapatid, alam niyo po, mga kapatid, meron pong sinabi ang banal na Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, wa may yabtaghi ghairil islami dina falyuqbalu minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Yan. Ang sino man daw ang maghanap ng ibang relihiyon maliban sa Islam, siya po ay hindi tatanggapin, at pagdating sa kabilang buhay, siya po ay talunan. Minal khasirin. So, ibig sabihin, malinaw po na sinabi ng Allah na wala ng ibang relihiyon maliban sa Islam. Pag wala ka sa Islam, hindi ka po papayagan, papahintulutan, tatanggapin na sasakay kung halimbawa, kung may busman, o mayroon mang eroplano, o mayroon mang carpet na sasakyan ng mga taong mapupunta doon sa paraiso ng Allah, ay hindi ka kasama. Bakit? Iba yung sinamahan mo. Ibang grupo yung sinamahan mo, mga kapatid. So, ibig sabihin, the only Islam accepted by Almighty God, Allah SWT, dun sa kabilang buhay. Wala nang iba. Wala na. So, ganun po. Kaya sinabi ko doon na dito sa Islam, pinaliwanag ko doon na hindi po tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kasal ng lalaki at babae na pag walang dori, at hindi rin tatanggapin pag walang witness ang ikakasal o walang consent or guardian, wali. Yung pa, mga kapatid,
napakahirap, no? Pero yun po yung malinaw na ayon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wala pong magaganap na kasal kung walang wali ang isang babae o yung lalaki, mga kapatid. At wala hong dote na ibibigay to pay doon sa babae na aasawahin po ng lalaki. Ganun po kalino po yung mga kapatid. Ganun po yung yung system, mga kapatid. Kaya kami po natutuwa dahil meron tayong programa na Discover the Truth, alamin ang katotohanan. Matagal na po ito, ilang pong taon na po ito na ating programa. Ang problema, ang pinanunood nyo po yung mga panuurin na mga wala naman tayong nakukuwang napupulot na aral, mga kapatid. Yung nasa mga social media, meron diyan mga TikTok, meron diyan yung mga vlog na nagpapatawa lang para dadami yung kanilang views at sila po kikita. Dito sa amin, sa tagal ng panahon, wala ho kaming kinikita dito. Baga, kami po ay voluntarily na nagpapahiwatig, nagpaparating ng munting kaalaman para sa ating lahat. Ito po ay hindi lamang pang-Islamiko, hindi lamang pang-Muslim. Ito po ay maging Kristiyano ka man, anuman ang pananampalataya mo, isa po ang ating pinagmulan. Kanino po? Kay Propeta Adam, na asawa po ni Siti Hawa, mga kapatid. Kaya, nabanggit dun sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinakamainam daw ang pagsikat ng araw na araw po ng Biyernes. Bakit? Kasi diyan daw nilikha ng Panginoong Allah si Adan o si Adam alayhisalam. At diyan din siya pinapasok ng Allah sa paraiso noong nilikha ng Allah si Propeta Adam alayhisalam. At diyan din siya pinalabas sa araw na yan sa paraiso at siya ay pinapunta sa impyerno. Allahu Akbar. Hindi ba, mga kapatid? So sino ba nakakaalam yan? Islam lang po yan, mga kapatid. Tanungin mo yung mga batikan na mga magagaling na mga aral. Hindi po nila alam yan. Hindi po nila alam. At saan po pinagkaloob ng Panginoon yung tinatawag na Ten Commandments, yung kitab, yung libro ni Propeta Musa alayhis salam, ni Moses, yung Tur. Diyan po sa Saudi Arabia, sa Mount of Tur. Where can you find that Mount of Tur? In Saudi Arabia. You cannot find in America, in Singapore, or Japan, or China, or Korea. MashaAllah. Or Australia. Diyan po sa Saudi Arabia. Kaya nasaksiyan ko po yan noong 2007, nabalik po ako sa Mecca, Saudi Arabia, na marami pong mga Black American o mga White American na sila po ay nagsasaad, nag-Muslim, sila po ay nagpipilgrims, mga kapatid. Dami na po eh. Sa Amerika, dami na po nilang masjid doon sa Amerika. Kaya ang sistema doon, when I was there in 2004, iba yung disenyo po ng kanilang masjid doon. Kasi hindi mo makikita sa labas yung munarit. Pero pagpasok mo sa loob, doon mo makikita ang disenyo po ng masjid. MashaAllah. Kasi bakit? Noong panahon lang ni Obama, na maraming mga imam ng mga Black American na pumunta sa Pilipinas, na I think 2 weeks ata sila dito, 1 week ba yun. Meron kami mga litrato at kami po ang inimbitar ng Imam Council of the Philippines na doon sa seminar na ilang araw po diyan po sa may harap ng Terminal 3. Meron po diyan hotel na sikat na hotel, nakalimutan ko yung pangalan. Basta diyan. So araw-araw pupunta kami doon. Yun lang. Umati ng seminar, and then kakain ng almusal, pananghalian, dinner. Ako, napakasarap, mga kapatid. So yun po yung programa ni Barack Obama nung panahon na yon, na maraming mga Black American ngayon sa United States of America
na meron na silang mga kanya-kanya mga masjid doon, mga kapatid. MashaAllah. Pinakamabilis na maraming mga nagmumuslim na ngayon sa United States of America, mga kapatid, panampalatayang Islam. So, ayan po. Maraming tumatawag sa atin pero natin masagot dahil siyempre naka-live po tayo, mga kapatid, no? Yun, mga kapatid. So, nagpapasalamat tayo kay Dato Mansur dahil tayo po ay naimbitar at kasama po natin yung ating Executive Director ng CCN News Filipino Views, si Dato Mads Pangulima, at siya rin po yung sumama sa atin nung tayo po ay nasa CIDG sa Camp Crame. Maraming salamat. So siya yung may contact doon doon sa CIDG. Ayun. Salamat. Kaya sabi ko, sama ka dahil alam ko naman na ayun. So, maraming salamat Executive Director for CCN Filipino Views, Dato Mads Pangulima. At nagpasalamat din yung ating mga kapatid na sinamahan po natin. Ang dami natin nasa mga sobra 20 yata, no? Oo, sobra 20. Pero okay naman sila. Kalmado naman sila dahil tayo naman yung spokesperson na nagpaliwanag doon, mga kapatid. So, ganun po yung Islam, no? Ang Islam kasi nasa kapayapaan yan. Kaya kung tayo po ay nagpapaliwanag, yung bang punto por punto po, mga kapatid, na yung wala tayong pinapaliwanag na hindi po galing sa hadith ng Quran at ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yan. So nakatakot. Hindi ba kayo natatakot, mga kapatid? Dahil meron isa sa mga chapter, no? The criminals are in error, black and ever contact in this world and will burn in the hellfire the hereafter, mga kapatid. Yan. Ano sinabi ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa chapter 54 verse 48? Sabi niya, Yawma yushabuna fin nari ala wujuhum duku masa sakar. Ayun po. Ibig sabihin natin, sa araw daw na yaon, sila ay hahatakin, hihilain sa apoy. Ang kanilang mukha ay isusugba, susunugin sa apoy. Sasabihin sa kanila, ngayon ay lalasapin ninyo at damhin ang impyerno. Taste it, feel the day they will be dropped on their faces into the fire. It will be said to them, taste you the thoughts of hell. So, kalag ka rin sila, mga kapatid. So, kahit ayaw mo, talagang dadaling ka doon sa apoy, impyerno, at iyong mukha mo ay isusugba yan na parang isda. Isusugba na hindi lang katulad ng isda. Isunugin niya. Bakit? Dahil sa katigasan ng puso mo na ayaw mo maniwala na dito ka na, sumakay ka na dito dahil ito ang katotohanan. Discover the truth. Alamin ang katotohanan para mabago mo yung sarili mo. Sinabi ng Allah na Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sinabi ng Allah katotohanan na hindi ko babaguhin ang pamayanan o anyo ng tao hanggat hindi na baguhin ang kanilang mga sarili. Kayo po yun, mga kapatid. Kayo yun. Kaya samahan niyo po kami sa susunod na linggo at 1 oras na tayo po ay magtatanghal dito sa himpilan ng CCN News Filipino Views sa pamumuno po o pag-aari po ng ating Executive Director for CCN News Filipino Views, so si Dato Mads Pangulima. Ayan ho, mga kaibigan, at ako po ay nagpapasalamat at binabati ko po ang lahat ng mga sumusubaybay sa ating programa, nanonood sa ating programa, alamin ang katotohanan. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon, hindi ko nakikita po yung mga pangalan nyo, mabuhay po kayo. Yes,
At ako po rin ay humingi ng paumanhin dahil ang programa ko po ay every Monday po, 2 to 3 p.m. So ngayon ay Tuesday po dahil may pagkakataon po natin maiwasan. So kahapon po ay hindi po nakarating yung ating executive producer at Tomas Pangulima dahil meron silang pinuntahan coverage na kasama po nila si Ustaz Akbar Barsilon. Tama ho ba? So yun po. So isa yun sa mga magandang layunin ng ating CCNS Philippine News. Kaya mabuhay po kayo, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Diyan lang kayo at prayer lang po tayo na lahat ng mga korap ay bibigyan pa ng Allah SWT ng pagkakataon na kanilang mabago ang kanilang mga sarili. Kaya tinuulit ko po, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mayroon pa kayong pagkakataon. Ayun. Tamahan kayo. Mayroon pa kayong pagkakataon, magbabago kayo. Talisin niya po yun. Oh. Tanggalin niyo po yung mga utak na yan na yung mga polluted minded na yan. Tanggalin na po yan. Palitan ng bago yan. Ay, newborn. Parang isang sanggol na bagong panganak ng nanay, newborn, na walang kasalanan, tanggalin niyo po yan. Kayo po ay maghingis ka ng kapatawaran sa ating Panginoong Allah SWT para mawala na yan, mga kapatid. At kung pwede po, pwedeng ibalik niyo po yung mga ninakaw niyo dyan ng kayamanan ng iba, kawawa naman. Yung mga dati mahirap, mas lalong humirap ngayon. Katulad namin, hindi lang kami halata dahil siyempre tayo po ay malakas ng ating panalangin sa ating Diyos Allah SWT. Pero kung iba lang siguro, maraming na dumarating sa akin, Imam, sabi niya, hindi mo ba napapansin na hirap na hirap? O sabi ko, hirap na hirap tayo ngayon. Bakit sabi ko? Wala na, nawaldas na yung wala tayong magawa dahil panahon lang, mga kapatid. Sabi nila, mabuti pa daw si si Tatay Digong ng kanyang panungkulan sa 6 na taon. Sabi ko, wala tayong magawa. Kung mahingilan natin na ibalik siya sa another 6 years, o lifetime, wala nang election, ay mas maganda pag nawala siya, yung anak naman, parang Saudi Arabia na walang election doon. Mas maganda yun. Pero pipiliin natin kung sino yung karapat-dapat. Huwag natin piliin yung magiging presidente ng bansa natin na siya rin mismo ang namumuno sa mga korap, mga pagnanakaw. Ang presidente kasi, mga kapatid, siya po ay may kapangyarihan na pwede niya pong tanggalin ora-ora mismo. Kahit anak mo, asawa mo, pinsan mo, kapatid mo, kung nakakasira doon sa iyong administrasyon, bakit hindi mo gawin? Mga kapatid, yan po ang aming paalala sa inyong lahat. Magtulong-tulong po tayo para sa ikakabuti po ng ating bansa at lalong mapayapa po ang ating bansa. Mabuhay po tayo. Ayan. Mabuhay po tayo. Maraming salamat. Ito po muli ang inyong lingkod, Kahar Salik, para sa programang Alamin ang Katotohanan, Discover the Truth, mga kaibigan. Kami po ay nagpapaalaala sa inyong lahat. Paalam pansamantala at tayo po ay magkita-kita sa araw ng Lunes. Nagkataon lang po na Martes dahil wala po tayong programa kahapon. Kaya kami po ay humingi ng paumanhin. Maraming salamat. Mabuhay kayo. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Lahat kayo ay magkakaroon ng magandang buhay at magsama-sama tayo. Kahit anuman ang pananampalataya ng bawat isa sa atin, magkakaisa po tayo. Walang diskriminasyon. Ipakita natin sa ating pamahalaan na ang mga Muslim at Kristiyano ay nagkaisa, nagkakabuklod-buklod, nagmamahalan, nagbibigayan, tulad ng mga kapatid natin na buwan ng Disyembre, nagbibigayan niya, nagtutulungan po. Maraming salamat. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ang katotohanan. Narito ang mga balita sa hapong ito. Mga balitang makatotohanan dito lamang sa himpilang CCN News Filipino News.
tuklasin ang makatotohanan, iwasan ang mga kamalian, tuparin ang mga pangako, sundin ang tamang batas, isumbong ang tama sa may kapangyarihan, pagtulungan ang mga bagay na kakaulad ng ating bansa. Ang iyong lingkod, Tahar Salit. Sa wala ng ating CCN, FBI, Central Communication Network Incorporated, pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupat sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan, CCN News Filipino News Channel TV 83.